Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin nyo nga po inyong mga katabi. Amen. Napakaganda ng opening words ng ating kapatid kanina. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang mga nagkakaisa at laging sama-sama ng mga magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay ng Nakay Jesus. Laging may galak sa tuwina. Amen? Palakpakan nga natin muli ang Panginoon. Hallelujah. So, alam kong lahat tayo ay naranasang umibig, di ba? Parang Heart's Day na naman ngayon. So, mga wives, are you in love with your husband? Amen. Husband, are you in love with your wife's wife? Amen? Nag-iisang lalaki dito, dalawa pala, tatlo sila ngayon, dalawang kalahati. Pero bukod dun sa mga pag-ibig na yan, alam nyo, isa pang napakahalagang pag-ibig, falling in love with the bride of Christ. And that is the church. Nakasanayan nating tawagin na ang church ay building, di ba? O kapilya, alam mo yun. But the church is those people who are called by God, o tinatawag na called out ones. Yung mga taong sumasamba sa Panginoon na mayroong isang layunin, di ba? Itaas ang pangalan ng Panginoon, maparangalan sa ating mga buhay. Yun ang tinatawag na church. So, we are the church. Sabihin nga natin, we are the church. We are the church. Tayo ang talagang tinatawag na church. Church of God, Iglesia ni Cristo. Amen? So, iniisip ko na isang araw, what's broke in the church? May mga tao laging sinasabi, I am broke. Yung kanyang pocket broke. Iniisip ko to, ano nga ba ang broke ngayon sa church? O ano ba ang broke sa mga churches ngayon? At iniisip ko, mostly, it is the brotherly love that Jesus Christ has said. Ano yung brotherly love na yun? Ang sabi ng Panginoon sa John chapter 13:35, by this all will know that you are my disciples, if you have love for one another. Malalaman na buong mundo na tayo ay nasa Panginoon. Ito yung the identifier to the world that we are His. Malalaman ng mundo na tayo ay talagang nasa Panginoon. Alam mo kung paano? If we love one another. Hindi ba bago ipako ang Panginoon sa krus? Sabi niya, this new commandment I have given unto you. Actually, hindi naman talaga bago yan eh. Dati na. Nung sinabi ni Lord na ang mahalagang kautosan niya, no? You shall love the Lord your God, di ba? With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. At ang ikalawa, sabi niya, sinam-up ko na sa dalawa to. Love your neighbor as you love yourself. So, hindi na bago. Pero, ano ang kaibahan nito? Gusto ng Panginoon, bago siya umakyat sa langit, of course, God is always with us, di ba? Pero lumuklok siya sa kanan ng Diyos, at ang pinakamahalagang habilin niya ay ito. Love one another. Hindi love another one. Love one another. Ngayon ay tinatawag ng marami na Palm Sunday, di ba? Nakalimutan niyo na ba? Mahal na araw, tawag sa atin, o Quaresma. Niisip ko yan, isang araw. Bago ipako ang Panginoon sa krus, ito yung iniwanan niyang utos. Love one another. Sabihin niya natin, love one another. Love one another. So if we have the true love to the church, if we are truly in love with the church, if we are bound together with love, anong love na to? Ito yung love na nanggagaling sa Panginoon, totoong pag-ibig na nanggagaling sa Panginoon, the church can do great things for God. Ito yung nagbubuklod sa atin. Kung ang mag-asawa, ang nagbubuklod ay pag-ibig, di ba? Lalo na kung nakakilala sa Panginoon, napakahalagang buklod nila, yung pag-ibig na galing kay Lord, di ba? The same is true with the church. Bakit inalintulad tayong bride? Di ba the church? Inalintulad sa bride. At sino ang bridegroom? The Lord Jesus Christ. If the church is bound together by love, or with love, it can do great things for God. But, when the element of love is missing, doon nagsisimulang magkaroon ng awayan, di ba?
sigalutan, inggitan, pagkakabahabahagi, pero wala sa God's life noon. Amen. Amen? Kapag wala ang totoong pag-ibig sa church, doon nagsisimula yung, alam mo yun? Kaya Pastora Ana ako, kaya Pastora Amy ako, mas magaling magturo yun, mas matalino yun. Kay Pastora Jenny ako, matapang yun. Hindi, kay Pastora Liway ako, malambing yun. Diba? Kaya Wayne ako, masayahin yun. Alam mo yun? Kung walang pag-ibig, ganun eh. Alam mo yun, nagpapagalingan, nagkakampi-kampi. Pero alam mo, sabi ni Pablo, kapag ganyan ang inuugali natin, tayo parang mga bata. Di ba? Sinabi niya yun sa Corinthians. Sabi niya, kasi may nag-aaway-aaway, kay Apollos ako, kay Pablo ako, kay Cephas ako. Pero ano sabi niya, kami mga lingkod lamang ng Diyos, iisa lamang ang pundasyon na ilagay na dapat na, di ba? Maging pundasyon natin. At sino yun? Jesus Christ. So, walang inggitan, walang kawayan, walang pagkakampi-kampi. Amen po ba? Amen. So, mga miyembro, hindi dapat nagkukumpara-kumpara ng mga head nila. Amen. Kasi kung minsan nagkakalipatan tayo ng mga members, minsan nagre-resyamo, nabubunutan, hindi natin intentionally nilalagay doon, binubunot natin na nagpe-pray tayo, nananalangin tayo. Bakit? Dahil hinahayaan natin si Lord ang magdesisyon para sa atin kung sino o saan ka dapat palagay sapagkat doon ka talaga dapat. Alam ng Panginoon kung saan ka dapat ilagay, di ba? So, let the love of God rule in the church, in this church. Sabihin mo nga sa katabi mo, I love you, sister. I love you. Yung totoong pag-ibig, ha? At dapat hindi yan naglalamig. Mga kapatid ko, there is no such thing as a perfect church. Walang perfectong church. Minsan merong isang tao, nag-commit sa church, bakit? Maganda praise and worship doon. Doon ako. Ngayon nung nakita niya sa kabila, ay, mas matalino pastor doon, mahusay mag-preach. Lumipat siya doon after 1 week. At nung nalaman niya na uso ngayon ang youth fellowship sa isang church, at doon ako kasi youth ako. Alam mo yun? Grasshopper Christian. Naghahanap ng perfectong church, but there's no such thing as a perfect church. At kahit perfect pastor, wala rin. Cute, meron. Ang church ay meron mga faults, di ba? May mga weaknesses, may mga problems within. Minsan kasi ang tao, pag nalaman niya, ay, nagkakagulo sa church, may problema doon, ayoko doon. Lahat ng church may problema. Why? Because it is a hospital for sinners. Ano napansin niyo sa ospital? Di ba lahat ng tao doon may sakit? Napansin niyo ba? Ang sabi ni Lord, ako'y naparito hindi para tawagin ng mga righteous, kundi ang mga sinners to repentance. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Hindi ko naman sinasabi ang mga righteous ay hindi na tinatawag ni Lord. It's not the point. But the point is, iniisip kasi minsan ng church na, o ng mga tao na kailangan pag nasa church, perfecto ka na agad. Lagi kong sinasabi yun ng mga nakaraan, di ba? Huwag mo muna kakaliskisan ng isda hanggat hindi mo nahuhuli. Di ba? Kamimit mo lang sa labas, nakita mo, litaw ang... Di ba? Ano tingin mo, di ba? Huwag mo na kaliskisan. Di ba? Hulihin mo muna. So, marami talagang mga weaknesses and faults and problems within the church. Pero hindi ko sinasabing okay yun. Talagang yun ang katotohanan. Pero ano ginagawa natin? By the grace of God. Di ba? Alam nyo, naiisip nyo ba minsan? Naiisip nyo ba to na yung pagkilos ng Panginoon sa church? Na nahihiwagaan ka ba minsan na, ang galing ano? Kung saan-saan lupalong kami sa Pilipinas ang galing. Luzon, Visayas, Mindanao. Di ba? Sino mga taga Luzon? Sino mga taga Visayas? Sino taga Mindanao? Aba, praise God, kompleto tayo. Palakpakan natin si Lord. Pero alam niyo yun, pinag-isa-isa tayo ng Panginoon, hindi ba? So if we truly and sincerely love the church, it changes the way that we participate. Alam mo yun, kapag talagang ang pag-ibig natin sa church ay naging totoo, nagiging iba yung kaparaanan natin na nakikiisa tayo sa mga plano nito, sa mga activities nito, di ba? And it changes our motives. Serving the Lord is not just enough, but the motive behind serving, mas mahalaga yon. Amen? And naiiba rin ang mga priorities. Mga kapatid ko, kung may mga kapatid kayo dito sa lupa,
sa dugo at saka sa laman. Ito naman mga nakikita mo, ilibot mo paningin mo. Iba-iba ilong, iba-iba buhok, diba? Iba-iba kulay. Diba? Iba-iba ng shape. Pero, yan ang makakasama mo sa langit. Amen? Meron pa bang ayaw makasama dyan? Ilibot mo paningin mo. Mga kapatid ko, ibahin na natin ang pagtingin sa church. Kung dati parang napipilitan lang tayo pumunta dito. Now, kapain natin yung ating puso. Let us make it sincere. Amen? Yung pag-ibig sa church. Gawin na natin totoo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, gawin mo ng totoo. So, kapag naging totoo na rin ang pag-ibig natin sa church, itatama ko ulit hindi building ang pinag-uusapan dito, but the people inside na inilagay ng Panginoon. Ang pag-uusapan na natin lagi ngayon ay hindi chismis o buhay na may buhay. Kundi, we continually talk about what God expects of us or from us. Amen po ba? Alam mo yun, iniisip ko kasi minsan, bakit ba gustong-gusto natin nagkakwentuhan ng mga bagay na makaka-down sa ibang tao? Does it help them or does it help us? No. Hello? Tigilan na natin to. Amen? Alam mo yun, kung talagang mahal natin ang kapwa natin, tapos nagkakwentuhan tayo na nakakasira sa kanya, does it hurt the church? Amen. At kung nai-hurt ang church, nai-hurt is the Lord. Dahil pinagsama-sama niya tayo. So, ang dapat natin pag-usapan ay ito, kung ano ang ini-expect ng Panginoon sa bawat isa. Kung nag-uusap-usap tayo, yun ang pag-usapan natin. And, ano pang dapat nating pag-usapan? Let us talk about how much we should be doing within the church. Ano yung maibibigay natin, ano yung magagawa natin, ano pa yung maipag-improve natin. So, if we really love the church, we must show it through what we choose to do and how we choose to live our lives. Sayang ang buhay. Kung uubusin lang natin to sa mga bagay na walang halaga. Timbangin natin ngayon, ano ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay na ito? Kung meron lang 75 years ang isang tao, at ikaw ay 30 na ngayon o 40, ilan na lang ang natitira sa'yo? 34. Computin nyo nga, kung 75 years na ang tinatagal ng isang tao, yun yung nakalagay sa Biblia, di ba? Bilis pa naman 70 o 75. Ilan na lang natitira sa'yo? 75 there. So, isipin mo ngayon, ano ang makakapag-add up sa amin? Kaya ako ito naisip kasi nung naglalakad kami ng linggo dahil lumibot yung isang pastora, naghanap kami ng mga restaurant na mga kakainan. Sabi ko, iniisip ko to sa tuwing may bibisita sa atin ng mga halagang tao na malapit sa puso natin, ba't di natin pakainin ng talagang masarap? Alam mo yon? At kapag ang isang tao may malapit na mamatay at iniisip niya kukunti na lang natitira sa buhay niya, iniisip niya kung ano yung pinakamahalagang bagay na magagawa niya. Alam ko marami pang bata dito. Siguro isipin niyo, hindi para sa akin yan, bata pa ako. But the point is, huwag nating sayangin yung bawat sandaling natitira sa atin. So, nung nag-usap-usap kami, sabi sa amin ng isang kapatid, eto pastora, ano yung gagawin mo kung alam mong konti na lang ang panahong nalalami sa'yo? Sabi ko, i-spend ko na kasama ang mga taong malalapit sa puso ko. Ako personally, napakahalaga sa akin ng church. Kayo yun. Kasi kung hindi, wala sana ako dito, baka nag-a-artista na ako. Pero alam mo yun, nung nagpe-pray ako nun sa Panginoon na naghahanap ako ng direksyon na kagagraduate ko, ang course ko ay physical therapy, at nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, magte-take ako ng board exam. At pag hindi ako nakapasa dito sa board exam na to, merong ibang plano sa buhay ko. Hindi ako kinakabahan. Pero syempre, lahat ng kumukuha ng board exam, alam mo yun, hindi ka naman tiyak eh. Sabi ng bayo ko, pag di ka pumasa dyan, wala nang papasa. Yun eh, kaya sa'yo ko, sabi ko sa kanya eh. So, the board exam, hindi po ako pumasa. So, sabi ko sa kanya, ba't hindi ako pumasa? May mga pumasa naman. Pero may prayer kasi ako, di ba? Sabi ko sa Panginoon, Lord, pag di ako pumasa dito, ibig sabihin, meron akong ibang gustong, ibang mo na gusto kong gawin, o na dapat kong gawin.
So, nagpe-pray ako for 1 year, wala akong trabaho. Punta ako ng Maynila kasi sa probinsya po kami, Nueva Ecija. Naghahanap ako ng trabaho sa Maynila, medical secretary kasi medical course ako. Hindi ako matanggap. Lahat pinasukan ko na. Agent ng water purifier. Lahat. Tinry ko. Tuwing Lunes, bibili na akong dyaryo. Yung kapatid kong pastora, bibigyan akong pera. Hindi siya naniningil. Pero alam mo, hindi ako natanggap. At tuwing umiiyak ako sa bus. Layo ng biyahe ko, umuwi ako may gawayan Bulacan. Makati, Ortigas, lahat ng mga sosyal na lugar na yan, na-applyan ko. Pasay, hindi po ako natanggap. Sabi ko, Lord, buo mo ba ako? Umiiyak ako. Pero alam mo, ngayon ko lang na-realize, kung nandito na ako, hindi pala kalooban ni Lord, natut ako. Huwag sabihin na yun ang gawin ko. Maging isang medical secretary, maging isang professional na masahista, kasi naranasan ko din mag-apply sa spa. Mahal sa ako, 15,000, 2002 ako mag-graduate. O 2000 ako mag-graduate. Alam mo yan? Pero na-realize ko na nandito na ako, ito pala kalooban sa akin ni Lord, maging isang pastor. At nung na-realize ko yun, sabi ko, Lord, ito na yung alam kong pinaka-importanting bagay na dapat kong gawin. Kasi, ibinuhos mo ang iyong tugo sa pinaka-importanting tao. Sino yun? The church. Amen? Yung mga taong nananampalataya sa Kanya. So ngayon, paano natin dapat na i-value yung church? Hindi building, yung church. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Do you value these people as Jesus Christ has valued every one of us? Amen. Ibinibigay natin ba yung talagang pagpapahalaga na kung paano pinahalagahan ni Lord yung church? O are we guilty? Na lagi mo tingnan natin ang... Di ba? Mga kapatid ko, minahal ni Lord ang church. Amen? Ano sabi niya sa 1 John 3:16? Ang ganda ng verse nito. Alam na alam natin yung John 3:16. Di ba? Alam na alam natin yung para sa atin yun. Pero ano ba kung ano sinasabi sa 1 John 3:16? Nagkataon lang bang parehong 3:16? At si John din ang nasulat? By this we know love. Because He laid down His life for us. And we also ought to lay down our lives for the brethren. Ha? Hindi ba pwede yung kalahati na lang? Ininugtong ni Lord Jesus Christ. Alam mo kung bakit? Actually, si John ang nagsulat nito. Hindi ba? Pero ang banal na kasulatan ay the inspiration and breath of God. Ano sabi dito? Kung paano binigay ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay para sa atin. Ganon din naman tayo dapat magbigay ng buhay. Para daw saan? Para sa kapatid. Sabihin natin, para sa kapatid. Para sa kapatid. Di ba? 1 Peter 4:8, ano sabi dyan? Have fervent love for one another. Have fervent love for one another. Kilala niyo ba si Pedro? Pinag-usapan natin ng nakaraang linggo. Iisip ko to. Nung isang araw, nagpa-picture daw si sister sa mga estatwa ni Jesus Christ sa kayo 12. Humilig siya sa dibdib ni Jesus Christ. Ano yun, imagine ko minsan, di ba si Pedro? Nung nasa tabing dagat sila, at dumadating yung the apostle whom Jesus loved. Si John ang nagsulat noon. Do you think walang problema si Pedro kay John? Do you imagine na pag nakikita ni Pedro si Juan, di ba? Tatlo lagi kasama ni Lord Peter, James, and John. Di ba? Alam mo sa mga artista sa pelikula, nag-aaway-aaway sa billing. Sino mga unang pangalan? Tsaka sino nasa dulo. Di ba kung tatlo, pare-pareho sila ng importance kasi nasa gitna, important yun, nasa una, nasa huli. Paano kung apat? Pero itong tatlo na ito, di ba? Alam mo yun? Nung nasa dagat sila, nag-iihaw sila ng isda doon na sinasabi na ni Lord kung ano mangyayari kay Pedro. Kung ano yung kakamatay na, di ba? Paano siya mamamatay? Ano sabi ni Pedro? Ano po ang mangyayari sa... Alam mo yung problema sa atin minsan Ibinapakita sa'yo ni Lord yung para sa'yo. Ba't palagi ka tumitingin sa Kanya? Alam mo yun?
I-imagine ko, nung Last Supper, humilig si Juan sa dibdib ni Jesus. Tapos si Pedro, man. Alam mo yan, ba? Doon na lang siya nakahilig. Di ba? Sip-sip. Pero mga kapatid ko, have fervent love for one another. At alam niyo ba kung sino nagsulat? Si Peter. Do you see how Jesus Christ changed Peter? Si Pedro na yun, may buti na disease ko na maisip, sasabihin, tapos biglang kakalipas ng takbo. Alam mo sabi niya dito? And above all things, sabihin niya natin, above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Kung minsan hindi naiiwasang may mga pagkakasala o nagagawa ng mga, alam mo yun, kasalanan ng bawat isa. Nagsalita, na-offend. Hindi natin sinasadya o sinasadya man minsan. Pero ano ba sabi ni Peter dito? And above all things, have fervent love for one another, for love cover multitudes of sins. Hindi natin ipagmamakaingay ang kasalanan ng isang tao. Hindi natin i-broadcast. Ay, alam mo na ba? Nabuntis si ano ah. Tapos sa paalam sa amo, ang sabi, tumor. Lumalakad na siguro yung tumor na yun ngayon. Narinig mo lang yan. Alam mo yun? Do not broadcast. Amen. Love covers multitudes of sin. Sa palagay mo natutuwa sila kapag yung isang miyembro o yung isang tao, napapahiya. Tapos di na makabalik sa church. Bakit? Iniisip niya, binubuusapan ako dun eh. Nasabi ko, ayoko to. Yung nag-uusap-usap ng mga tao sa church patungkol sa kabahuan ng kapatid niya. Marami naman tayong kasalanan lahat di ba? Everyone has its own faults and weaknesses. Bakit ba natin pinagpepiestahan yung weakness ng iba? Cover mo! Sabihin mo sa katabi mo, i-cover mo! Alam mo sa mga action films, di ba? Sa mga barilan. Hindi ba ano ginagawa ng magka-partner? Usually may mga magka-partner, hindi ba cover? Nagko-coveran sila. Pag nakatalikod yung isa, dito nakatingin sa likod yung isa para pag may babaril sa kanya, yung isa titira. Di ba cover? Covering. Sinabi ko na nakaraan, kailangan alamin natin ang weaknesses natin and stay covered. At alam niyo ba kung ano pa isang covering na maibibigay natin sa kapatid? Yung prayer natin. Kapag pinagpe-pray mo yung kapatid mo, lalo na alam mo may weakness siya, huwag mong isit-set. Ipag-pray mo. Weak siya sa isang bagay. Mahina siya sa lalaki, mahina siya sa alak, mahina siya sa bisyo. Sa halip na isit-sit mo sa kung kanino, ipag-pray mo. Amen? Yun ang covering na maibibigay mo na sa kanya. At ano pa? Lakas, encouragement na maibibigay mo. At kung minsan yung presence mo lang, isang napakahalagang bahagi na para sa kanya. Alam mo yun? Minsan kasi pag may problema isang tao, mag-preach ka agad eh. Umiiyak lang naman sa'yo, kailangan lang naman niya na maiiyakan. Ano sasabihin mo? Sinasabi sa Romans chapter 8:23, all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Lalo na ako, kung may problema ako, mag-open ako sa iba, tapos pag may preachan ako, ayoko ibabalik sa akin yung ipinreach ko na sa kanya. Ang kailangan